It's Mission Monday again mga kaagila. Isang mainit po na pagbati mula sa International Teams Philippines. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Lester Tangunan. At dahil 10 AM na, isa na namang kamangha-manghang istorya o testimony ng God's faithfulness ang ating mapapakinggan ngayong umaga. At dahil sa iTeams, araw-araw mission. Talaga sobrang nakaka-bless at nakaka-amaze mga kapatid ang naging testimony na ibinahagi sa atin ni Brother Mercian o ni Pastor Mercian last week na mula sa Singapore kung papaano nag-uumapaw at nag-aapoy o naglalagablab ang kanyang puso patungkol sa global mission. Kaya ngayong araw na ito mga kaagila, isa na naman pong istorya na kung saan magiging pagpapala po para sa ating lahat. Ang story na kung saan ay babahagi sa atin ni Pastor Freddy Mayo. Kaya let's watch this video. Welcome mga kaagila. Pinagpalang araw po sa lahat ng mga kasamahan natin sa International Teams Philippines dito sa Pilipinas at kahit sa ibang panig ng mundo. Welcome po kayo sa ating pong isa na namang segment ng ating pong pag-encourage sa mga kasamahan natin na magpatuloy sa mandato na binigay po sa atin ng Panginoon. By the way, ako po pala si Pastor Freddy Mayo and I'm the current leader po ng GMC Lipa. Ayan, and as a missionary also sa Malaysia. Ayan, so nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pribileyo na binigay niya sa atin na maging parte ng kanyang plano at ng kanyang purpose na kanyang ginagawa din para sa buong mundo. Ayan, para sa iba't ibang panig ng bansa sa buong mundo. So, nagsimula po ako sa International Teams noong 2007 when I was attended a conference po sa Cuneta Astrodome. And meron pong nag-challenge doon about mission at ang sinabi po niya doon ay yung sino man ang may puso sa mission, walang problema ang pera. Ang kailangan lang ay yung puso na handang manampalataya at sumunod, umabante sa kalooban ng Diyos. Kaya pamula noon na rinig ko yung challenge na yun, I said in myself na, Lord, I'm willing. Ayan. At after po noon, ay naka-attend po ako ng Access One sa ating po sa International Teams. Meron pong program ang ating office, ang International Teams na Access One. And after that po, nagtuloy-tuloy na po yon hanggang sa napadala po ako sa Malaysia. That was my first time na sumakay po ng eroplano. Ayan, na dati ay pangarap ko lang po na sumakay ng eroplano. At nung sumunod po tayo sa paglilingkod sa larangan ng pagmimisyon sa ibang bansa ay tinupad at naranasan ko po yon. So, masaya na po ako doon na ako ay nakasakay ng eroplano. Pero ang plano pala ng Diyos ay mas malaki at mas malawakan yung plano niya sa atin, mas maramihan. Kaya nagpatuloy po ako sa panawagan ng Diyos at nagtuloy-tuloy din ako sa mga programa ng International Teams, no, hanggang sa ako po ay pinadala sa Malaysia bilang isang long-term worker. Ayan. At nung panahon po namin ay kung magpadala isa, dalawa, tatlo. Ayan. Kaya po naniniwala ko at natutuwa po ako sa panahon natin ngayon kasi ang lumalabas sa atin ay hindi nilang isa, dalawa, lima, 10, kundi daan-daan na po. At naniniwala ko ay papunta ito sa sinasabi ng Biblia na biblical scale o talagang libo-libo ang lalabas dahil ito ay panawagan natin mga Pilipino that the Philippines will become a missionary sending nation. At ikaw at ako ay parte ng panawagang ito, no? At ang pamilya ng International Teams ay malaki ang naitulong na gamit para matupad yung calling niya personally sa akin and yung calling natin as a nation dahil tayo mga Pilipino. At tayo mga Pilipino, kahit saang panig ng mundo may Pilipino. Ayan, kaya po napakaganda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil nangako ang tumawag sa atin. At recently lamang po, no,
Nito pong nakaraang linggo, ako po ay nag-evaluate, nagme-meditate ako at nabilang ko po, no, halos 18 bansa na po tayo sa buong mundo. Wow! I never imagined that in my life ay makakarating po tayo sa halos 18 bansa sa buong mundo. Wow! And of course, yan ang pangako niya sa Awit chapter 2 verse 8. Ask for me the nation and I will give you as your inheritance as the ends of the earth as your possession. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin ay malakaran natin yung mga bansa at mapuntahan natin, ma-bless, mapagpala natin, especially ng salita ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon at yung bagong-bago po, no, mainit na mainit pa this year alone. Pero inyo po halos kalahati pa lang ng taon ay nakatatlong bansa na ulit at hindi po madali, no, ang sumunod. Pero pag tayo ay nagtiwala, humakbang na hindi tayo nakatingin sa ating kakayanan, kundi nakatingin tayo sa kakayanan ng Diyos na tumawag sa atin. Hindi sa organisasyon, hindi sa tao, kundi mismong ang Diyos ang tumawag sa iyo at sa akin. No? Kagaya na sinabi ng John chapter 15 verse 16, hindi tayo ang pumili, siya ang pumili sa akin, sa iyo, kung sino ka man na nakikinig, siya ang pumili sa iyo at itinalaga ka niya para may gawin, para humayo, pumunta, umaksyon, no, at mangaral. Okay? Pagpalain ang mga bansa. At sabi doon, at tayo ay mamumunga at mananatili yung mga bunga. Bagamat hindi natin pa nakikita, maaaring sa panahon natin yan, but ang nangako sa atin ay tapat. At ito ay mangyayari dahil ito ay sinabi niya. Yan, so konting story po, no, ng kabutihan ng Diyos ay dito lang pong last February when the Lord give us the opportunity na makapag-mission po sa New Zealand. Ayan, medyo mainit na mainit pa to. Dati po talaga, tinitingnan ko lang to sa mapa, tinitingnan ko kung nasaan siya, kung gaano siya kalayo, ano man yung klase ng mga tao doon. Until such time, through our prayer and of course, ng mga taong ginamit niya at ng ating pong international teams through the program, ay nakasama po at binigyan tayo ng privilege na makasama sa mission na yun. And you know, talagang hindi po madali kasi we need finances at hindi po madali. Yun po yung finances na kailangan natin. It really takes 100,000. But if we trust in the Lord with all of our heart, the Lord will provide. Yan po ay hindi na lang natin sinasabi kundi ito ay talaga naranasan natin. Ayan, and kahit po ako, no, sinasabi ko din, Lord, hindi po ako gagastos ng daan-daan libo na wala kang gagawin. And you know what? As we step forward sa ating paghakbang, niloob po ng Diyos, no, na makarating po tayo doon sa New Zealand. Ayan. At totoo pong balita na mas marami po talaga ang baka kaysa mga tao doon kasi nakita po namin. Ayan, at dati po bumibili po ako nung one of my experience, no, bumibili po ako nung Fuji apple. Ay, yung apple. Ayan, and then magkano din yun, tapos kinakain ko. And nung ako po ay nandun po sa New Zealand, pinipitas namin sa puno. Tapos talagang kinakain ko ganyan. Ang sarap ng lasa. Kaya totoo ang pangako ng Diyos. You will eat the best of the land. You will see the goodness of the Lord in the land of the living. Tapos naging pagpapala po tayo doon, no? Yung mga tao doon, nakita namin bagamat mayaman sila financial, mayaman sila sa material, but you know, they are kulang sa pananampalataya yung iba. Kaya na-encourage natin sila na-share natin yung iba at nakapag pray tayo sa iba at nakita talaga natin yung kakulangan. And one time, meron kami nabisita doon na home for the aged, talagang maedad na yung mga tao. No, bagamat marami silang pera, maraming provision, pero wala na. Nandun na lang talaga sila. Pero alam nyo, habang nandun, and then binigyan ako ng pagkakataon na makapag-speak and I share the word of God in John chapter 3 verse 16. And ang sarap ng pakiramdam na i-share mo yung salita ng Diyos at na-encourage mo at na-ipanalangin sa lahat. Nakita namin yung mga tao doon, no, umiiyak sila kasi no, yung iba kinausap ng mga kasamahan namin at talagang nakita na kailangan nila ng Diyos. Ayan. At salamat dahil yun ay mga ilang experience lang na
ranas ng Diyos sa atin. One thing more, alam niyo po, hindi ko naman naisip no, na makakaakyat pala ako doon sa New Zealand Sky Tower po nila. Amazing. Di ba? Sinong makakapagsabi na talagang totoo na sa bawat pagsunod, may pagpapalang sunod-sunod. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na makasama dito sa mission na ito. No? And after po nun, it takes 21 days. Isa pa, pero nyo sa ibang bansa pa na nandun po ako, may tinirhan kami, na-bless yung tinirhan namin, pinag-pray, shineran, in-encourage, no, tinuruan, and alam nyo, na-bless yung family. At alam nyo po, binigyan ako ng sasakyan. No? At sabi niya, when you come back to New Zealand, sa iyo na yung sasakyan na yan, meron ka na magagamit. Who thought? Sino makakapagsabi nun? Diba? Sa Pilipinas, no, kilala ka nila, talagang naglilingkod ka. Walang, kumbaga talagang grabe. Pero talagang sa pagsunod natin sa Panginoon, pag ginawa talaga natin yung pinapagawa niya, He will never lack nothing. Hindi ka talaga magkukulang. Ang kailangan lang talaga natin, magpatuloy tayo na sumunod. No? And after po ng 21 days namin sa New Zealand, of course, bumalik ako. And after po nun, diretso din ng Thailand. No, parang 1 week naman sa Thailand, no, and kakaibang experience din yung pinaranas ng Panginoon sa atin doon. Yung mga unang experience ay hindi nakagaya nung mga na-experience natin ngayon. No, and after po noon, 1 week din, pagka uwi po, dumiretso naman ng Sabah, Malaysia. Pero yun, nakatatlo ka agad. O, di ba, sino makakapagsabi na mahirap tayo? Hallelujah! Amen. Kaya po, ang kailangan talaga natin, patuloy tayong maniwala at magtiwala. Sumunod. No? Kagaya ni Abraham, di naman niya naiintindihan pa yung instruction sa kanya, pero sumunod siya. At dahil sa pagsunod niya, no, yung mga tao din na nakasama sa kanya, pinagpala din. Ayan. At pagkatapos po nung Malaysia, no, na mission po natin, hindi ko na lang po ma-elaborate, no? And ang tagal ko na rin pong pabalik-balik, hindi ko na mabilang kung ilang beses po ako bumalik ng Sabah, Malaysia. No, and salamat sa Panginoon kasi nung last time po na bumalik ako doon naman kami nakatira sa isang parang condo hotel. Wow, at sa baba naman po may swimming pool. No, and the Lord wants us also to enjoy the blessings. No, dahil nakikita niya na kailangan din po natin at na-encourage natin yung mga kasamahan natin, yung ilang mga missionary po natin doon. And from our GMC sa Lipa, ayan, tayo po ay nakapag-send na rin na missionary. Meron po tayo sa Japan, meron tayo sa Thailand, at meron din po tayo sa Australia. At yung Jerusalem, no, we are still keep praying na magsimula na din yung ating gawain doon. So, ang nais ng Panginoon sa atin, no, ay huwag tayo mag-dwell sa ating nakaraan dahil laging merong bago. No, He will always do new things in our life. No, lagi siyang meron nakahandang bago sa atin. He always surprise us ng mga bagong bagay. No, kaya excited ako na laging magtiwala at humakbang. Ayan, at kaya pag tinatanong po ako, laging sinasabi, we keep praying and we keep trusting the Lord. Amen? Kasi siya naman na nagbubukas at pag binuksan niya, walang sino man na makapagsasara. Kaya we just go. Pag binuksan niya, tuloy lang, pasok lang tayo doon sa mga binubuksan niyang opportunity, mga bansa, no, at mga ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. Dahil kung susunod ka, ikaw at ako, sigurado may pagpapala. May tiyak yon. Una, yung ma-experience mo yung presensya niya, yung protection niya, yung provision niya, at yung mga taong inihanda niya na mapapagpala rin, no, spiritually, no, at sila ay makakaranas ng pag-ibig at presensya ng Diyos. Kaya po, salamat sa bawat isa. Kung doon po sa mga kasamahan naming mga missionary, alam ko po na kayo po ay nakaranas na, marami na kayong naranasan, pero hindi po natatapos ang Diyos. He always make new things sa buhay natin. Kaya I encourage you to step forward again. Magpatuloy tayong humakbang. Amen? No, at kagaya po ng sinabi ko, no, the journey of 1,000 miles step, it start with one step forward. So isang yes at isang step forward ay mararanasan mo, mararanasan ko yung mga magagandang bagay na hinanda niya na
para sa atin. Ang kailangan lang natin, patuloy na magtiwala tayo at tapusin natin anuman yung pinagkatiwala sa atin na mandate that the Philippines will become a missionary sending nation. So, at least nagawa natin yung party natin. Of course, ito yung pinakamalaga at huling bilin sa atin. So, we will go to direction where the gospel is needed. Kaya salamat po sa lahat ng mga kasamahan kong Agila, sa Items Family. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa mga kapwa kasamahan namin na nasa mga nakadeploy at mga long term sa ibang bansa. Patuloy po kayo na magtiwala at ang pangako niya hindi ka po niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So salamat po, God bless. Yan, at sa lahat po ng mga kasamahan ko, magpatuloy tayo na gawin ang pinagkatiwala sa atin that the Philippines will become a missionary sending nation. God bless and see you sa mga bansa na pinagkatiwala niyo sa atin. God bless po. Maraming salamat. Tinawag mo mula sa malayo, tiwala at buong puso sa aking tinago. Salita mo'y dadalhin, pag-ibig mo'y papalaganapin sa bawat pulong, tribo, lahi at salita. Sa malayo, tiwalang buong puso sa aking tinago. Salita mong dadalhin, pag-ibig mo'y papalaganapin sa bawat pulong, tribo, lahi at salita. Susunod sa iyo buong buhay ay alay ko, habang ko'y pag-ibig mo sisigaw sa buong mundo. Susunod sa iyo buong buhay ay alay ko, habang ko'y pag-ibig mo isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang hari, tagapagligtas. Sa iyo lamang ang kaligtasan. Ikaw ang hari, tagapagligtas. Sa iyo lamang pag-ibig na wagas. Susunod sa iyo buong buhay ay alay ko, habang ko'y
tagapagligtas. Sa'yo lamang pag-ibig na wagas. Ikaw ang hari. Maraming salamat po, Pastor Freddy, sa napakagandang kwento o istorya na kung saan nakaka-inspire at nakaka-amaze po talaga ang inyong mga karanasan sa mission field. Kaya basta tayo ay mayroong puso na handang manampalataya, umabante at sumunod sa kalooban ng Diyos, wala pong imposible para sa Kanya, para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong mag-like, comment, and share para sa ating Facebook page ng International Teams Philippines para pwede nyo pong i-mention o pwede nyo pong itag ang lahat ng inyong mga friends, churchmates, at kahit sino pang mga kakilala nyong mga Christian ay mapanood po nila ang ating mga videos dito sa ating page. Kaya maraming salamat po sa inyong buong suporta para sa ating iTeams Philippines. See you next Monday, mga kapatid. God bless po.